words and dialogues of the story were converted into AI reader. Please be advised that the speaker or the AI reader did not have any emotions in reading this story. It is only intended to make the readers more comfortable while reading. Thank you for your support. God bless. Dakong alas 9 na ng gabi nang makauwi si Jeff sa kanilang bahay. Nadatnan niya sa kanyang pagpasok ang kanyang tatay at si Natalie na nanunood ng pelikula sa living room. Napansin ni William ang pagpasok ng anak sa bahay at tinawag niya ito. "O anak, kamusta ka? Bakit ginabi ka?" Okay lang po. Sagot nito habang nagmamano sa kanilang dalawa. May ginawa lang po sa school. Ganon ba? Kumain ka na ba? Nagluluto pa kasi ang nanay mo doon sa kusina. Tapos na po. Sige tay, pasok na po ako sa kwarto namin. Paalam niya kina William at Natalie. Hindi ka ba manunood ng pelikula? Samahan mo kami ni Tita Natalie mo. Alok ni William. Hindi na po tay, salamat na lang. Pagod na kasi ako, magpapahinga na ako. Sige anak, kung iyan ang gusto mo. Basta magpahinga ka ng maayos ha. Good night anak. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumasok si Joyce sa kanilang silid upang gisingin ang anak para maghapunan. Jeffrey, anak, gising na. Kakain na tayo. Sabi ng nanay sa anak pero walang imik si Jeff kasi ayaw niyang ipakita ang nagmamagang mata sa nanay. Busog pa ako nay, mamaya na lang ako kakain. Ano ba ang kinain mo kanina, nak? Nakalimutan ko na po, basta kumain kami kanina ni Jackie. Napansin ni Joyce na may problema ang anak dahil iba ang tunog ng boses nito na parang umiiyak. Linapitan niya naman ito sa kama at umupo sa kanyang tabi. May problema ba anak? Bumangon si Jeff mula sa pagkahiga at tumingin sa kanyang ina na nagmamaga ang mata. Oh, bakit magang-maga ang mata mo? Hiwalay na po kami ni Riley nanay. Niloko niya ako, may iba na pala siyang mahal. Muling bumagsak ang luha ni Jeff mula sa kanyang mga mata. Kaya pala nanlalamig na siya sa akin. Ginamit niya pang dahilan ng singsing para mag-away kami. Pero may iba na pala ang gago. Niloloko niya lang ako. Walang sinabi si Joyce at niyakap niya lamang ang anak na umiiyak. Tahan na baby ko, huwag ka nang umiyak. Andito na si nanay. Kawawa naman ang bunso namin. Sambit niya sa anak habang yakap-yakap niya si Jeff na umiiyak pa rin na parang sanggol. Alam ko na mahirap dahil na-experience ko na din yan noon. Naniloko at pinagpalit sa ibang babae. Pero ito lang ang mapapayo ko sa'yo, maging matatag ka lang anak. Makakaya mo din to. Hindi pala nila alam na naiwang nakabukas ang kanilang pintuan. Nakatayo si William doon at narinig lahat ang usapan ng mag-ina. Patawarin mo ako, Joyce. Hindi ko naman sinadya na saktan kita noon. Hayaan mo na makabawi ako sa anak mo. Nasaktan din siya dahil nagmahal siya sa kagaya kong tao. Sabi niya sa kanyang sarili habang tinititigan silang dalawang nagyayakapan.
Kinabukasan sa internet shop. Magnenet ba kayo? Tanong ng babae na nagbabantay doon. Yuck, sagot ni Jeff sa kanya. Ilan? Malamang 3. Meron ka bang nakikita na hindi namin nakikita na kasama namin ngayon? Sarkastikong sagot ni Jeff. Uy Jeff, Bad yan. saway ni Alvin sa kanya. Ito kasi Sabay turo niya sa babae. alam niya na 3 tayo, magtatanong pa kung ilan. Kahit na, tumahimik ka na nga. Saway niya ulit kay Jeff at tumingin ito sa babae. Sorry kumanang ha, may pinagdadaanan lang kasi ang kaibigan namin Okay lang po yun. Sanay naman po ako kay Sir Jeffrey Sir, bakit may sir? Dugtong naman ni Jackie na tila nagulat sa sinabi ng babae. Bihira kasi nagsasalita ang babae na may sir o ma'am sa kanyang mga binibitawan na mga pangungusap. Opo, siya po kasi ang may-ari ng internet shop na to. Nagulat at nagtinginan ang dalawang kaibigan ni Jeff nang marinig ang sinagot ng babae. Ngayon lang nila ito nalaman na may-ari si Jeff ng internet shop na kung saan parati nilang pinupuntahan at tinatambayan. Tumingin si Jackie kay Jeff habang nakangiti ito sa kanilang dalawa at doon niya sinumbatan. Ikaw ha, bakit hindi mo ito sinabi sa amin? Tagal na tayong magkaibigan Oo nga Jeff, hinilihin mo to sa amin. Araw-araw tayo dito magkasama at tumatambay. Sabat naman ni Alvin. Ang OA ninyo pareho. Last year pa to nung nasa first year college ako. Paliwanag ni Jeff sa dalawa. Binigyan kasi ako ni Kuya Jeremy at ni Ate Jenny at ni Nanay ng pampuhunan para magsimula ako ng maliit na negosyo kahit bata pa ako. At ito ang naisip ko, internet shop. Kahit na, hindi mo pa rin sinabi sa amin ang katotohanan. Sambit ulit ni Jackie na parang nagtatampo ang tono. Wala naman dapat sabihin. Pangangatwiran pa ni Jeff. Ay, big deal talaga to. Ewan ko sa'yo. Hoy, Nagtatampo na ang bata. Huwag nang magalit. At least nalaman na ninyo diba? Oo nga Jack, tama na yan. pagsang-ayon ni Alvin kay Jeff at tila kinakampihan niya na ito. At hindi ka ba proud sa kaibigan natin na may negosyo siya? Proud. Kasi naman nakakainis. Sorry na, hawain mo pa ba ako, Bes? Pangungonsensya niya pa kay Jackie. Alam mo naman na broken-hearted ako ngayon Ewan ko sa'yo. O sige, pinapatawad na kita pero sa isang kondisyon. May kondisyon pa talaga. Oo naman. Ayaw mo. O sige na, ano yun? Libre ang pang-internet namin ni Alvin dito. I mean, forever. Ganon. Teka, malulugi ang negosyo ko nito. So, ayaw mo. Pagtaas ng kilay ni Jackie sa kanya. Alis na tayo, Vin. Hindi naman tayo welcome dito Teka, wala naman akong sinabi na hindi Pagpigil ni Jeff sa kanilang dalawa na umalis. Pero kita pa din sa mukha niya na nag-aalala sa negosyo. O sige na nga, libre na ang pag-internet nyo. Hey, let's go na, Vin. Net na tayo. Nagmamadaling pumunta sina Jackie at Alvin sa computer upang magsimula na mag-internet. Sumunod naman si Jeff sa kanilang dalawa na nagkakamot ng kanyang ulo. Sa kanyang pag-upo sa tabi ni Jackie, binuksan ni Jeff ang kanyang Facebook account, binuksan ang page ni Riley.
Nakita niyang muli ang cute na mukha ng kanyang ex na mahal niya pa pero niloko siya nito dahil may iba na pala. Muling tumulo ang luha ni Jeff mula sa kanyang mga mata. Nasasaktan pa din kasi siya sa ginawa ng kanyang mahal. Hindi na maalaya ni Jeff na nakatingin pala si Jackie sa kanya, sa bawat punas niya ng kanyang luha na lumalabas sa mga mata. Naawa siya sa kaibigan pero pinabayaan niya lang muna ito na umiyak para mabawasan lang ng kaunti ang sakit. Pagkalipas ng ilang saglit ay pinatay na ni Jeff ang computer na kanyang ginagamit at binalin na lang ang tingin sa katabing computer na ginagamit ni Jackie. Oh, bakit ka tumigil sa kakanet? Tanong ni Jackie. Masakit lang kasi. Ang alin? Ang mga mata ko dahil sa pagkatitig ng napakatagal sa monitor. Palusot naman ni Jeff. Hindi kasi ako sanay eh. Talaga lang ha? Oo nga. Teka, anong oras na ba? Tanong niya habang chini-check ang kanyang telepono kung anong oras na. Late na ako, bes, mauna na ako sa inyo ha. Paalam niya sa dalawang kaibigan. Enjoy niyo muna yan. Hindi nakalusot si Jackie sa pagmamadali ng kaibigan habang paalis. Tinignan niya lamang ito habang palabas ng internet shop at papasok na sa klase. Naalala niyang muli ang kaibigan na malungkot dahil sa heartbreak niya sa ex na si Riley. Pero hindi niya alam kung papaano tutulungan ang kaibigan at bumaling ang kanyang tingin kay Alvin. Vin, Bakit? Sagot nito habang busy sa pag-i-internet. itigil mo nga muna yan. May pag-uusapan tayo. Sinunod naman ito ni Alvin ang utos niya at tumingin siya sa kaibigan. Bakit, Jack? Nag-aalala lang kasi ako sa kaibigan natin eh. Parang wala sa sarili. Panimula ni Jackie sa kanilang usapan. Tulungan mo nga akong mag-isip kung ano ang gagawin natin kay Jeff. Wrong timing pa kasi eh, sa Sabado na ang Valentine's Day eh. Madagdagan pa lalo ang lungkot niya. Siyempre, broken-hearted. Ganun talaga yun. Sabay laro ng mouse ng computer. Pabayaan mo na lang kaya. Hoy, ano ka ba? Naghihingi nga ako ng tulong kung ano ang gagawin natin para makalimutan lang naman niya pansamantala yung sakit. Ano, hindi ko alam. Kahit nga ako, hindi ko nga alam kung paano mag-move on eh. Hugot lang, Tay. Hindi naman. Sabay ngiti ni Alvin. Hoy, tinatanong nga kita, mag-isip ka nga, alam mo kung hindi lang kita kilala. Mapaisip ako na hindi mo siyang totoong kaibigan. Bakit naman? Kaya ang saya-saya mo ngayon eh. Parang wala kang pakialam sa kanya. Sabay tingin ni Jackie sa kanya na parang may ibig sabihin. O bakit ka ganyang makatingin? Siguro naisip mo na may pag-asa ka na ngayon kay Jeff, no? Ikaw ha? Ganon. Ang dumi ng isip mo. Sige na, mag-isip na tayo. February 14, 2009, Araw ng Mga Puso. Sabado ng gabi, dinala nina Jackie at Alvin ang kanilang kaibigan sa isang club upang sa kanilang plano. Napansin ni Jeff sa kanilang pagpasok ng club ay may mga litratong mga sexing babae na nakabikini lamang ang suot. Jack, Tawag ni Jeff sa kaibigan na naunang pumasok ng bar. Yes, bes. bakit dito tayo pumunta? May mga babaeng sumasayaw na nakahubad o. Turo niya mula sa labas ang babae na nagsasayaw sa stage.
Sana sa gay bar ninyo na lang ako dinala, mas gusto ko pa doon kesa sa dito. Para maiba naman friend. COE kumbaga. COE, ano yun? Change of environment. Ang arte naman, pauso ka talaga. May pa-change of environment ka pa dyan. Ayoko nga eh. You said diba, na naka-experience ka na sa girl. At isa pa Valentine's Day ngayon. Oo, nung high school pa ako pero ayaw ko na nga. Diin niya kay Jackie. Kaya ano naman ngayon kung Valentine's Day? Walang Valentine's Day sa mga sawino. Ang bitter mo bes ha. Mag-enjoy ka lang kaya, ang saya-saya nila oh. Anong masaya sa nakahubad na babae? Palibhasa lesbiana ka eh, ikaw lang ang nag-e-enjoy. Ay grabe siya, ang KG mo na. Para sa ekonomiya bes, mag-enjoy ka lang. Umupo silang tatlo sa bandang kanan ng stage na kung saan may nagpo-pole dance na sexing babae. Umorder sila ng pagkain at inumin. Hindi masyado umiinom si Jeff ng alak pero pinipilit siya ng dalawa, lalong-lalo na si Alvin. Sige na Jeff, uminom ka na. Pilit ni Alvin sa kanya habang nilalagyan niya ng alak ang baso ng kaibigan. Kahit konti lang. Okay, sabi mo eh. Sabi ni Jeff at inubos niya agad ang laman ng baso. Wow, dahan-dahan lang bes. Gulat na reaksyon ni Jackie dahil sa pag-ubos agad ni Jeff ang basong may alak. Humingi pa si Jeff ng isa pang baso. Hindi nila namalayan na lasing na pala si Jeff at nagsimula na namang magdrama. Bakit ganito? Bakit niya ginawa sa akin to? Iyak ni Jeff habang umiinom. Huling bumalik ang pagdadrama dahil lasing na ito. Ano ba ang nagawa ko sa kanya? Simple lang friend. Nagsawa na siya sa'yo at hindi ka na niya mahal. Aray! Ang sakit naman! Yup, that's the main reason why he left you, Jeff. Sabi ni Jackie na tila seryoso ang mukha. He's not worth it, at madami pa dyan na lalaki na mas worthy at deserving sa pagmamahal mo. But I still love him. Sigaw ni Jeff. Napatingin ng mga katabing tao sa kanilang direksyon na malapit sa kanilang inuupuan. Tumingin si Jackie sa mga taong nakatingin at ngumiti lamang at bumalik siya uli sa naputol na usapan. Oo, mahal mo siya, pero ang tanong, mahal ka pa rin ba niya? I really don't know. Iyak pa lalo ni Jeff. No, alam mo ang sagot pero dinedenay mo pa din ang katotohanan. Pahayag sa kanya ni Jackie na tila pinapagalitan ng kausap. Datang katotohanan na hindi ka na niya mahal. At kung mahal ka niya, bakit ginawa niya sa'yo yun in the first place? Bakit naghanap siya ng bago? Simple, nagsawa na siya sa'yo, at tanggapin mo yan. Hindi makapagsalita si Jeff at patuloy pa din ang pag-iyak. Hinawakan ni Jackie ang kamay niya. Please, mag-move on ka na. Andito lang kami ni Alvin na tulungan ka. And stop crying, baka nasisiyahan na siya dahil alam niya na mahina ka kasi iniwan ka niya. Please friend, stop it. Tumango lang si Jeff bilang kumpirmasyon sa narinig mula kay Jackie. Be strong. Let's enjoy this night, okay? Okay, Jack. Tanging sagot ni Jeff. Tuluyan ng nalasing si Jeff dahil sa dalawang bote ng alak.
Hindi niyang magawang makatayo ng dahil dito at nagdesisyon na lamang sina Jackie at Alvin na umuwi na at pinasakay na lang nila si Jeff sa taxi. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Jeff dahil may humahalik sa kanyang dibdib. Nasarapan siya sa ginagawa sa kanya at alam niya na si Riley lang ang makagawa ng ganyang sensasyon sa kanyang katawan. Napakagat siya ng labi at umulong ng malakas. Yeah babe. Sige pa, ang sarap. Sambit nito pero walang imik ang tao na gumagawa sa kanya. Nilalaro niya gamit ng kanyang dila ang nipples ni Jeff at napaliyat ito dahil sa sobrang sarap. Sarap yan babe. Make it hard. Patuloy pa din ang pagdila at pagsipsip na pinaniniwalaan niya na si Riley. At siguradong sigurado siya na si Riley talaga ito. Bakit nasasarapan pa din siya sa ginagawa ni Riley kahit niloko siya nito? Unti-unting binubuksan niya ang pantalon ni Jeff. Hinugot at hinimas ang ari niya. Napanganga lamang si Jeff sa dinagamang sarap. Laki talaga ng batuta mo, sir. Landing sabi ng babae. Nagulat si Jeff at binilat niya ang kanyang mga mata sa kanyang narinig. Hindi pala si Riley ang gumagawa sa kanya kundi ang isa sa mga dancer na babae sa club na pinasukan nila kagabi. Oh shit! Tumayo kaagad si Jeff habang tinatakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanang braso. What are you doing at sino ka? Ako pala si Joy, ang magpapaligaya ng gabi mo. Sagot ng hubad na babae.